Freestyle, okay. Freestyle muna tayo, let's go! Bad trip ako, walang sound eh. Ay! Mic check para sa Senado. Mic check para sa Senado. Mga talipandas! Yeah! Nakaka-bad trip na. Bakit ang Senado ganyan po sila? Mga aso, mga tuta ng Duterteng pangalan Sara. Nilabag po ang konstitusyon. Yan po talaga kanilang intensyon, na ipagtanggol ang magnanakaw. Ano kaya kung tayo na lahat magnakaw? Para pantay-pantay na, o diba? Para lahat wala ng selosan, diba? Hindi yung nagpapakahirap ka buwan-buwan para lang ikaw sa buwis kaltasan. Nakakainis, nakaka-oh shit, nakaka-bad trip, oh no. Ganyan ba talaga kayo mga senador? Ang papangit nyo, kabanding. Lalong-lalo na to si Joel Villanueva. Akala ko pa naman makajos siya. Yung pala, pagtalikod, malademonyo ang nakatukod. Siyempre, nandyan si Amy Baba. Ang haba-haba ng baba niya. Ang haba din ng sungay nito. Ang sungay niya tinubo dito. Diba ang weird? Ang weird din ng mukha. Puro petroleum jelly ang mukha. Puro botox, puro ritoke. Pati utak dapat irotoke. Tapos si Bongo di daw makakain. Ang impeachment di daw makakain. Puro kakain, malalakang malasakit, patay gutom ka ba? Eto na ang bida-bidang si Bato. Ang abagado niya po ay si Cayetano. Yung 10,000 hindi na nga binigay. Yung impeachment, gusto pang walang buhay. Hayop na Cayetano, wala kong tiwala. Kasi yung noon niya nawawala. Lalo na yung buhok niya paatras, ang tubo, hay nako. At si Bato, tatanga-tanga. Basta Davao na tatanga-tanga. Isang tuta na uupo. Pag sinabi ni Duterte, tiyak na uupo. Opo ng opo, upo. Sa Duterte, upo. Hayop na to, walang pakialam kung konstitusyon natin ay kanyang sirain na lang. Wow! Ano ba ang Senado? E di sindikato. Sindikato na po ang Senado ngayon. Sindikato na po ang Senado ngayon. Maraming salamat po. Ganyan po ako pag nabibwisit. Ha? Okay ba ako mabwisit? Ha? Ayos ba? Masaya ba kayo? Ha? O yan. Gusto ko masaya kayo eh. Di ba? Diba? Manalangin tayo kay Kibuloy. Okay, dumako na po tayo dito sa ating unang topic na nakakabahala po ng ating 200 pesos na inaasahan. Ay siyempre, wala ka nang aasahan. Winalangya na naman. Sino nagwalangya? Senado na naman. Ganun po kawalangya tong mga to. Winalangya ang 200 pesos na aumento. Hindi po pinasa para sila po ang bida.
Ah, Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. kita nyo? Ang Senado, pinatay na po ang pag-asa ng mamamayan. Pinatay na po ang ating umento na lahat tayo makikinabang ng 200 pesos. Pinatay nila. Ano pa ba ang silbi ng Senado? Wala na pong silbi. Sa ordinaryong mamamayan, sa mahirap na katulad natin, wala silang pakialam. Dahil siguro, di umano, may sobre na sila. Diba? May sobre na sila. Maayos na yung pamilya nila. Masarap na ang buhay nila. Samantalang ang 200 nakakapiraso lang. Diba? Hindi nila maipasa. Bakit? Kasi nga, naka-assign dito si Joel Villanueva. At pag si Joel Villanueva ka naka-assign, ninang niya, sa mga ninang at ninong niya, sila Villar. So, malabong mapasa yan. Di ba? Malabong mapasa yan. Nagre-request pa nga siya kay Cynthia na sana bigyan mo rin ako ng mga lupain. Kaya wala na tayong 200 pesos. Diretso, Ma'am Princess. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. No wage hike. Wala na po. Ang saya-saya pa naman natin. Ang saya-saya ng Kongreso, ibibigay sa tao yan. Nag-standing ovation dahil naipasa nila ang 200 pesos. Oh, ngayon, nga ang Pilipino. Ngayon, nga ang mga empleyado. Ngayon, hirap pa rin tayo sa buhay. Oh, bakit? Hindi inasikaso ng Senado, magagaling sila eh. Para sila sa mamamayan eh. Hindi po. Para po sila sa Duterte. Yan po ang Senado natin, para sa Duterte po. Hindi po para sa Pilipino, taong bayan. Nasaan? Ba't hindi nyo pinasaan 200? Oh. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Kita mo? Gusto lang nila 100 pesos. Bakit? Nasuhulan ba kayo ng mga kumpanya? Nasuhulan ba kayo mga senador? Ha? Bakit ganun? Ba't 100 pesos lang? 200 pesos? Bakit ginigipit ang mahirap? Bakit kailangan pagdating sa mahirap, mahabang proseso? Mahirap na sitwasyon. Mahirap na nga yung buhay, pinapahirapan nyo pa. Ha? Anong klase kayo? Oh, diretso, ma'am. Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Binabarya ang mga manggagawa, tamang term. Tamang term, binabarya nyo manggagawa. Bakit? Para kayo bida? Hindi na bida-bida dapat to. Intindihin natin ang taong bayan ng bida palagi. Bakit? Para yung sa inyo ang mapansin, 100 nyo? Hindi yung 200 ng Kongreso? Hindi ganon. Once na makikinabang lahat ang mamamayan, huwag nyo nang isipin kung anong posisyon kayo. Isipin nyo yung pangmalakihang kapakinabangan. Hindi. Hindi nyo inaprobahan yung 200. Bakit? Anong mahirap ba sa... Madali bang magtanggol ng magnanakaw kaysa magtanggol ng mga sikmuran ng mahihirap? Ha? Mga senador? Ha? Mas madali bang magtanggol ng magnanakaw kaysa magtanggol ng sikmurang nagugutom araw-araw? Grabe kayo eh. Biro mo, pagdating sa mga magnanakaw, ang bilis nyo maging unyango. Nagtuturoan pa kayo. Nag-group hug pa kayo. Nag-group quorum pa kayo. Nagtuturoan pa kayo kung sino ang mambabastos. Nagtuturoan pa kayo kung paano nyo i-scripted din yung impeachment ng magnanakaw. Oh, pero pagdating sa taong bayan, nasan kami? Oh, binarya nyo. 200 pesos ang alam ng taong bayan eh. Oh. Ano to? Lantaran na to.
Iba na Senado ngayon. Ano ba yung Senado ngayon? Kayo na ba yung monopolya, oligarko? Ha? Ang Senado natin ngayon, ano na eh, parang, tignan mo yung takbo ng sabi ni Cheese, mas mataas ang posisyon nila ngayon kaya sa Kongreso. Kita mo para sabihin mo yun, mas mataas ka porket impeachment ka lang? Ha? Kaya kaya naming isole, i-remand ang impeachment. Oh, diretso man, Princess. Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready. Tignan niyo po handa na makipag-meeting sa BICAM ang Congress. Pero ang Senado po, wala pong intensyon. Wala silang interes sa 200 pesos na sweldo. Ano to? Ano to? Sa hustisya, hindi na kayo maaasahan. Pati sa paggawa ng batas na mapapakinabangan ng ating mamamayan, lalong hindi kayo maaasahan. Ano pa silbi ng Senado? Pagdating sa konstitusyon, hindi na kayo sumusunod. Pero mo ito ang importante sa taong bayan, 200 pesos ang usapan. Wala kayong intensyon na asikasuhin. Ano ba yung Senado natin? Papugian? Ano ba yung Senado natin ngayon? Ano nangyayari? Pagdating tong mga hayop na Duterte na to, nakakagawan nyo ng paraan? Pagdating sa mga Duterteng mga demonyo, nagagawan nyo ng paraan. Pero pagdating sa mamamayan, ginagawa nyo lang optional. Hindi na priority. Meron pa senador sabi, kahit sunugin mo ako, Duterte ang makikita mo. Hindi taong bayan yung sinabi niya eh. Duterte ang makikita mo. Hindi niya sinabing, kahit sunugin mo ako, mga nasa likod ko taong bayan. Hindi. Iba senador ngayon, bobo eh. Kahit sunugin mo ako, Duterte makikita mo. Tamo, gano katanga? Gano katanga? Oh. Sige, diretso mo, Ma'am Princess. To delivery. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. Kita mo? Ganun na nga ang Senado ngayon. Gaya ng pananalita ni Jesus Escudero. Feeling ng Senado, sila ang dapat maghari. Dapat alisin nyo na si BBM, kayo na presidente, pusang ama kayo. Oh. Gusto gawing tau-tauan ng Kongreso. Oh. Gusto nilang gawing tau-tauan. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. Tinanggihan po, malinaw, sabi ng spokesperson ng Kongreso. Tinanggihan po ang 200 pesos na sahod. Ano yan? Dapat sabi ko na nga ba, nagnanakaw na lang tayo eh. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, dapat nagnanakaw tayo. Pag nagnanakaw, pinapagtanggol ng Senado eh. Pag magnanakaw. Pero pag normal na magsisikap sa buhay na nangangailangan ng 200 pesos na aumento, hindi nila kayang pagtanggol. Pero pag magnanakaw ka, kaya nilang ipagtanggol eh. Di ba? Pag magnanakaw ka, kaya nilang ipagtanggol. Nagkakampihan pa sila, nagsusulsulan pa. Point of order mo, sabi ni Baba. Tsaka ni Demonyong Villanueva, point of order mo. Malatuta. Oh. The people deserve accountability.
Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. Mga Senado, ayan, mga kababayan. Ang Senado, iniwan sa ere ang ating manggagawa. Hindi nila pinasa yung 200 pesos. Gusto nila sila ang masunod. Anong klase yan? Anong klase yan? This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Tama, hindi po bariya ang kailangan natin. Kailangan po natin yung makakapuno ng sikmura ng ating pamilya. Ang kailangan po natin yung makakapagsubo ng matiwasay at wasto sa ating mga anak. Ang kailangan po natin yung may panggastos tayo sa pangunahing gastusin sa araw-araw. Kakarampot lang ang sweldo natin. Sila, magtatanggulan sila ng magdanakaw, magkano na ang pera nila. Magtatanggulan sila ng magtadakaw, ganun na ang pera nila. Tayo, pag sisikapan natin yung 8 hanggang 12 oras para kumita ka ng barya. Tapos yung 200, di nila mabigay. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. O, yan po si Ma'am Princess, spokesperson ng Kongreso. Kaya maganda may spokesperson ng Kongreso, kita mo updated tayo. Kanina lang po ito. Sinarado po ang Kongreso. Sinanado po ang Senado na wala po tinablan 200 pesos.